check. Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating gagawing pag-share o babahabahagi ng ating mga dapat pag-usapan sa umagang ito. Babatiin ko po muna kayo ng Happy Sabbath, lalo na doon sa mga Seventh-day Adventist na patuloy na sumusubaybay sa ating ginagawang pag-sharing at sa ating Sister Marites, okay na ba yung ating ang ating background? Okay na ba? Okay ba yung sounds? Okay. Okay, salamat po. Salamat sa inyo. At tayo ay magsisimula na sa ating pagpupulong. Bagamat tayo ay ang Bulacan ngayon ay nasa MECQ o tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano kaya ang maingay? Ang maingay, subukan tanggalin ng mic. Ayan, maingay pa ba? Maingay pa? Ayun, pero malinaw na. Okay, sabi ni Sister Marites, pakinggan mo nga dyan masayo kung okay naman. Medyo, sabi nila medyo mahigpit. Kung kayo po ay nandito sa Bulacan, particular na sa Santa Maria, sa San Jose. Okay. Tingnan natin. Ayan, pakitingnan mo nga. Ayan, ngayon, tingnan mo nga. Okay, tinanggal ko po yung mic sapagkat bumili ako ng mic sa Lazada. Hindi ko alam kung ito yung maingay. Ito po ay original. Maingay talaga. Teka, titignan natin kung bakit maugong. Kagabi hindi Baka sa LED naman. Hindi rin. Okay na. Okay na. Okay. Sa mic yun. Hindi, baka hindi naman sa mic. Pinatay ko yung yung LED paikot eh. Saksakulit yung mic. Pakikabit pa. Yan. Kasi ang kagandahan ng may mic ay mas ang boses. Baka ako doon sa LED. Okay, kung malinaw na ay
Ayan, paki-comment lang po kung maingay pa o hindi na. Okay, alisin ko na yung mic. Maubong daw ulit. Sa mic, sa unang connection sa ilaw. Bumili po ako sa Lazada nitong mic na to nung nakaraang araw. Ayan, maingay na naman. Ginamit ko na po ito noong Ayan, no? Kanina pa to. hindi, kanina pa yan. Okay, talagang ganyan po ang pagla-live, hindi natin nasahan. Wala naman pong hindi naman po ito edited. Ayan. Maingay ulit. Ano kaya yung maingay na yon? Wala na. Okay. Ha? Play. Marahil nga ito sa mic yun, mga tagapanood. Ito po ay nabili ko sa Lazada noong nakaraang linggo. Pero ito ay ginamit ko ng ilang araw. Siguro ay Miyerkules at Biyernes na gamit ko na ito. Ito po ay original. Kung di ako nagkakamali ay 30 pesos. Original, 30 pesos. Nagtipid po ako, nag-test lang po ako kung tama. So, okay lang. Pwede pa naman itong isole. Salamat po sa inyong mga comments at kayo po ang nakakaalam nito kung ano ang nandidinig nyo dyan sapagkat ako po ay dumidepende lang sa inyong mga comments. Okay. Sa umagang ito, tayo po ay magsisimula na. Si Brother Arnel, bro, malinaw na ang dating, sabi dito. Sige, makinig ka lang at patuloy tayong mag-aaralan at makikinabang. So, bago tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin sandali upang humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga pagtinig sa aming panalangin. Sa umagang ito, muli kaming hihiling sa inyo na pakipatnubayan nawa po niyo kami. Isugo nawa po niyo ang inyong banal na espiritu upang kami po ay magkaroon ng kaliwanagan, karunungan sa umagang ito sa aming pagbabahagi-bahagi buhat sa inyong banal na salita. Nawa, pakigabayan po kami, samahan kami ng inyong mga banal na anghel, at ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Muli ay humihingi po ako sa inyo ng isang paggabay at pagpapatnubay sa nasamahan nyo ako ngayong umaga. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ito po ay isang request ng isa nating tagapakinig na sana daw po ay ibahagi ko sa inyo at sana po ay tayo ay makinabang dito. Ang akin pong ibabahagi sa inyo isang istorya ng isang tao na taimtim na nanalangin. Ang sabi sa Pilipos 4:19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Ang ating Panginoon pala ay sobrang yaman. Isipin nyo na kung sino ang pinakamayaman dito sa lupa. Siya po ay sobrang yaman. Hindi multi-millionaire, hindi multi-billionaire, kundi sobrang yaman. Kanya ang lahat ninyong nakikita. Ang sabi rito ay kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, talaga pong napakayaman. So, pag tayo po ay hihingi sa Kanya, huwag kakaunti. Damihan na natin. Sapatan na natin yung ating mga pangangailangan, yung ating nasa isipan, yung ating nasa puso. Hingiin na natin. Mangyayari po ito kung naaayon sa Kanyang banal na kalooban. Hindi po sa pag-aabuso yun, kundi ito'y mangyayari ayon sa Kanyang banal na kalooban. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa 1 Samuel 1:1-20. Okay. May isa pong lalaki mula sa angkan ni Zuph na ang pangalan ay Elkanah. Ito po ang bida natin, si Elkanah. Nakatira siya sa Rama
sa maburol na lupain ng Ephraim. Ito po ay nandoon sa lugar ng, kung di ako nagkakamali, sa Kanaan. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Zuk na mula sa lahi ni Ephraim. Kita niyo yung mga pangalan nung araw. Hindi po sila gumagamit ng apelyido. Ang ginagamit lang nila ay anak ni ganon na taga ganon lugar. Halimbawa po ako, si Jesse na anak ni Armando na taga Bulacan. Ganon po ang pagkakakilala ng araw. Sabi dito sa kasulatan, si Elkanah ay may 2 asawa. Yun, 2 asawa. Sila ay si Hana at Penina. Okay, 2 po ang asawa niya. Si Hana, tandaan po natin, si Hana at si Penina. May mga anak si Penina, pero si Hana ay wala. Okay. May anak siya kay Penina, kay Hana ay wala. Si Elkanah ay isang Levita sa bundok ng Ephraim, ay isang lalaking mayaman. Ayun pala kaya pala may 2 asawa si Elkanah, ayon sa kwento, siya pala ay mayaman. Ibig sabihin, kaya niyang bumuhay ng 2 asawa. At may impluwensya. Mayaman na, may impluwensya pa. Ano ang susunod? At ang isa ay umiibig at natatakot sa Panginoon. Ang kanyang asawa na si Hana ay isang babae na may taimtim na kabanalan. Okay, si Hana pala, ang kaugalian nito ay makadiyos. Hindi siya babaeng basta-basta lang. Ang sabi rito ay taimtim na kabanalan. Sabihin, malalim ang kanyang pananampalataya. Mahinhin at hindi nagpapanggap. Hindi po siya plastic. Kita niyo, mahinhin at hindi nagpapanggap. Ang kanyang pagkatao ay kinatatampukan ng malalim na taimtim at matayog na pananampalataya. Taimtim na matayog pa. Ibig sabihin, mataas ang pagkakilala niya sa Diyos. Ginagalang niya ng lubos ang pananampalataya niya sa dakilang lumikha. At ang sabi, mataimtiman, ibig sabihin, seryoso siya sa kanyang pananampalataya. Seryoso siya sa pagkakilala sa Diyos at paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Sabi rito, taon-taon si Elkanah at ang sambahayan niya ay pupunta sa Shiloh. Ito po Shiloh ay isang lugar na kung saan upang sila ay sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Kung ito po ay liliwanagin natin, ay Shiloh po ay isang lugar na sambahan. Kung parang ito po ay, kumbaga sa atin ay pinupuntahan natin para magsimba. Ang sabi rito ay Panginoong makapangyarihan. Ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shiloh. Ito pong 2 ito, si Hofni at si Pinehas, ay mga pari na anak ng isang punong pari na si Eli. Sa tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya rin ang kanyang 2 asawa. Binibigyan niya si Penina, at si Penina nga dahil siya ay may anak kay Penina. Pero, binibigyan niya ba si Hana kasi wala siyang anak doon? Ang sabi dito, pero doble ang binabahagi niya kay Hana. Walang anak si Hana, pero binibigyan niya ng mas doble. Bakit? Dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkaanak dahil sa ginawa siyang baog ng Diyos. Ang ginawa daw pong baog ay si Hana. Itinuturing niya si Hana na espesyal. Ang trato niya kay Hana, kahit wala siyang anak, siya po ay binibigyan niya ng mas espesyal na kalagayan. Ang bigay niyang pera o bahagi kay Hana ay itinuturing niyang meron din siyang anak dito. Pero mayroong problema si Hana. Malaki po ang problema niya bukod sa hindi siya nagkaroon ng anak. Ang sabi nga ay ginawa siyang baog ng Panginoon. Bakit pinahintulot kay Hana? Isipin natin, pero si Hana ang sabi ay mataimtim ang kanyang pananampalataya. Tapat siya sa Diyos.
Pero bakit siya ay ginawang baog ng Diyos? Yun po ang tatanungin natin, bakit? Sabi nga, dito sa patuloy natin pagbabasa, at dahil nga siya hindi siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ang sama ng ugali ni Penina. Tiliwanagin ko po, si Hana ang unang asawa ni Elkanah. So, first wife. Itong si Penina ay pangalawang asawa lang. Isipin nyo ha, lagi ko ito nadidinig sa mga babae, lalo na sa may mga asawa, na ang second wife, o tinatawag na, kasi sabi rito ay asawa yung kabit, laging kumukuha ng atensyon, laging nagnanakaw ng atensyon para sa lalaki, para sa kanila mapunta ang atensyon, at mas matapang pa raw sila kaysa sa original. Madalas ko po ito madinig. Ito po ay ayon sa Biblia na lagi siyang hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Iniinis, inaasar. Siguro, bigyan po natin ng isang magandang istorya. Marahil sinasabi ni Penina na, ay baog, ay walang anak, ay wala. Siguro iniinis na ganon. Mag-isip pa kayong iba, paglaruin nyo ang isip nyo. Ang sabi dito, sa ganitong pangyayari, taon-taon, every time na lang ginagawa ito ni Penina kay Hana. Napakasakit. Sabi nga nung isang nakabasa ng istorya na to, kung ako si Hana, sasapakin ko yan si Penina. Total, ako naman ang original Sabing ganon. Biro taon-taon ay ginagawa ito ni Penina. Baka hindi lang taon-taon. Tuwing magkikita sila ay lagi siyang inaasar. Siguro marahil sinasabi na, mas bata ako sa'yo, may anak ako, ikaw wala, ikaw bawog, maraming ganon. Ang sabi pa rito sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina. Dasal ka ng dasal, hindi ka naman pinakikinggan. Marahil ganon. Hanggang sa umiyak na lang at hindi na kumain si Hana. Masama ang loob. Kayo ba, may gana kayong kumain pag masama ang loob nyo? Hindi siya lumalaban kay Penina. Ang sabi nga mahinhin. Hindi siya palaaway. Kita nyo? Hindi siya butangera. Ano siya? Isa siyang babaeng, sabihin natin, disente. Ang ginawa niya lang ay umiyak at hindi kumain. Napansin to ni Elkanah. Ang sabi ni Elkanah, bakit ka umiiyak, mahal? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang 10 anak kaysa sa akin? Yan po ang sabi ni Elkanah. Ngayon, ang nangyari ay hindi kumikibo itong si Hana. Marahil ay ayaw niya ng gulo. Pero alam siguro ni Elkanah na ang ginagawa ni Penina kay Hana. Pero bakit ganoon si Hana? Basahin po natin ang nasa 1 Korinto 13:4 hanggang 8. Ang meaning ng pag-ibig. Ang sabi sa 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Sabi mapagpahinuhod, mapagkumbaba. Mahal niya si Elkanah Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng marahil ay aawayin ni Elkanah si Penina dahil lang sa kanya. Kaya nga sabi sa 1 Korinto 13:4, babasahin natin to hanggang 8. Mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Hindi katulad ng ginagawa ni Penina kay Hana. Nananaghili. Iniinis. Ang pag-ibig ay hindi ganoon. Ang sabi pa rito, ang pag-ibig ay hindi nagmapapuri. Hindi nagpapalalo. Ibig sabihin, hindi nagyayabang. Hindi nagyayabang. Kaya, ang ginagawa ni Hana ay sinusunod niya yung pag-ibig na naaayon sa Biblia. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Itong nayayamot ay palawakin natin. Hindi nayayamot, hindi naiinis, hindi naaasar, hindi nagagalit. Ganyan ang pag-ibig. Ang ginagawa po ni Hana rito, hindi alang-alang kay Penina, kundi alang-alang kay Elkanah. At ipinakikita niya
yung kanyang pananampalataya. Pananampalataya na makikita sa kanyang sarili. Pare Romy, nanonood ka pala. Ang sabi rito ay, hindi siya nayayamot. Sabi ko nga sa inyo, hindi niya ginagawa ito para sa kanyang sarili, hindi para kay Penina, kundi pinakikita niya ang kanyang pananampalataya ayon sa kanyang ugali. Marami po sa atin ang nagsisimba. Sabihin natin Sabado o yung iba'y Linggo. Pero pagkatapos magsimba, ang sasama ng ugali, ang lalakas magmura. Marami rin akong nakikita na nagsisisi ngayon, pero mamaya hindi na. Marami pong ganyan. Ang sabi pa rito, hindi inaalumana ang masama. Sabihin, hindi ini-entertain ang masasama. Ganyan ang pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan. Yung masamang gawa, hindi siya nagagalak doon. Ito po ay kadalasan nangyayari doon sa mga tuksuhin. Sa mga lahing pikutin, ang sabi nga. Yung iba ay sabi nga ay, lalaki lang kami. Marupok kami. Ang sabi rito ay hindi nagagalak sa kalikuan. Kalikuan po yun eh. Yung pagtataksilan mo ng iyong asawa. Ano pa bang sasabihin natin doon? Bibigyan mo ng katuwiran yung iyong maling ginagawa. Ang sabi pa rito, hindi nagagalak sa katotohanan. Anong katotohanan yun? Katotohanan mahina ka? Katotohanan marupok ka? Hindi dapat tayo magagalak doon. Bagkus dapat paglabanan natin. Lahat ay binabata. Kailangan ito ay paglabanan natin. Sabi nga ay, hindi nagagalak sa katotohanan, lahat ay binabata. Paglabanan mo yung tukso. Paglabanan mo yung kahinaan mo. Sabi, lahat ay paniniwalaan at inaasahan. Ang lahat ay inaasahan. Sabihin pa din na nawalaan mo na mahal ka ng asawa mo. Gawin mo. Tapatan mo yung pagmamahal na yun. Ang sabi pa rito, lahat ay tinitiis. Tiisin mo. Ang sabi nga, kung mahal mo siya, lahat ay gagawin mo para sumaya lang siya. Lahat ay gagawin mo para siya ay mapaluguran mo. Ito po yung madalas kong sabihin, lalo na sa mga tao na mapagmahal sa asawa, sabihin na natin. Kumisan kasi, pag ako'y nauutusan ng aking asawa, pumunta ka sa palengke, pupunta ako. Natural, anong gagawin ko sa palengke? Kundi mamimili ng ulam. Ang sinasabi nila, oy bossing, pati ikaw ang namamalengke. O, ang dami mong dala. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Sinasabi ko talagang ganyan ang trabaho ng mga hari. Sabi nila, hari, namamalengke. Trabaho mo ng hari yan. Sabi ko, bakit ko nasabi to? Kasi, ginagawa kong reyna ang aking asawa. Ano ba ang asawa ng reyna? Di ba hari? So ako ang hari, siya ay ginagawa kong reyna. Di ba? Ganyan po ang sinasabi na ang lahat ay tinitiis. Misan kinukutya, misan tinatawanan. Alam nyo kasi nung araw, ang lalaki ay tinatawag na mga barako. Nagisnan ko po ito nung ang aking stepfather ng aking tatay, na taga Batangas, si Lolo Victor, siya po ay isang barako kung tawagin. Hindi po siya kayang pagkargahin ng bata. Bawal po sa kanilang mga barako yun. Nakakababaraw ng pagkalalaki. Hindi siya nag-uurong o naguhugas ng plato. Hindi po siya, hindi siya namamalengke. Lahat ng gawain babae para sa babae lang. Pero ngayon, lahat ng yun ay kabaliktaran na. Kung ano ang ginagawa ng babae, dapat ginagawa ng lalaki. Diyan po nakikita ang tunay na lalaki kasi ginagalang niya yung babae. Meron pa. May mga lalaki na matapang sa labas. Marami kong kilalang maton. Marami kong kilalang ang gagaling makipaglaban sa labas. Pero pagdating sa loob ng bahay, tiklop sa asawa. Tiklop sa nanay. Napakabait sa pamilya. Meron naman akong kilala,
ang tapang sa pamilya. Pero pagdating sa labas, walang sinabi. Takot, urong ang hindi marunong tao dito, hindi marunong tumanggi sa labas. Pag sinabing, pare, tagay. Bili ka ng pulutan, pare, mag-share ka naman. Ala. Pero pagdating sa bahay, napakatamang. Yun po ang hindi maganda. Kaya nga sabi ay, pag ikaw ay tunay na lalaki at tunay mong minamahal ang iyong pamilya, lahat ay tinitiis. Ang sabi pa rito sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Napakaganda. Kung ano ang alam mong pwede mong ipagkasaya sa pamilya mo, sa asawa mo, babae o lalaki ka, kung ano makapagpapasaya sa pamilya mo, gawin mo. Hindi yung porke alam mong mahal na mahal ka ng iyong asawa mo, aabusuhin mo naman. Hindi tama yun. Porke alam mong ikaw ay spoiled sa asawa mo, nagpapaka-spoiled ka naman. Gawin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Hindi yung aawayin mo ang asawa mo, gagawa ka ng away kung halimbawa ikaw ay merong hindi pagkakapagkasundo sa iyong mga in-laws, isusumbong mo pa sa asawa mo. Alam nyo sa aking karanasan, napakasarap ang mahal ka ng iyong mga in-laws. Kung minsan nga mas iniintindi pa ang kanilang manugang na minamahal kaysa sa tunay na anak. Una pang tinatanong, kumain na ba si Jess? Napakasarap mahalin ng mga in-laws. Kaya nga, mga tagapanood, tagapakinig, kapatid, kapamilya, mga kapatiran, sana ang pag-ibig ay ating pagtibayin. Hindi pwedeng ang pag-ibig ay hanggang salita lang. Gawin natin ito sa gawa. Okay, balik po tayo kay Hana at kay Elkanah. Minsan pagkatapos silang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak. Kasi masama na ang loob niya. Bukod sa wala siyang anak, tinutuya pa siya, tinutokso, inaasar siya ni Penina. Ngayon, ang ginawa niya ay magsumbong sa Diyos. Magsumbong siya. Wala siyang pagsusumbong. Ayaw niya magsabi kay Elkanah kasi nga away lang. Ang sabi niya ay nanalangin sa Diyos dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli. Yung si Eli ay tatay ng dalawang pari kanina na sinasabi ko. Sa may pintuan ng bahay. Nangako si Hana. Habang siya nanalangin ay nangako si Hana. Sinabi niya ay ganito, O Panginoong makapangyarihan, tignan po ninyo ang aking paghihirap. Sinasabi ko, wala siyang ibang pinagsusumbungan kundi ang Diyos. Alalahanin niyo po ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalilimutan. Nakikiusap. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, humihiling po siya ng anak, naalala ko nung araw. Ang anak ko po ay 3 sunod-sunod na babae. Si Lovelyn, si Hanelyn at si Darlene. 4 na taon po ang pagitan nila. Una si Lovelyn. Nangarap po ako na ang aking maging panganay ay lalaki. Dahil ang aking misis, ang kanilang magkakapatid ay puro babae. Wala silang kapatid na lalaki. So pinapangarap ko magkaroon ng lalaki para ang aking namang mga hipag at biyenan ay masayahan. Maging malugod. Kaya nung pinanganak ko si Lovelyn, wala pa pong ultrasound nun. Nasa anggat kami. Kung meron man ay bihirang-bihira. 1987 nung nangyari po yun. Inaasahan namin lalaki dahil ang palatandaan daw ay ang buntis ay kailangan patulisan patulisan tiyan. Meaning daw lalaki ay parang hindi naman totoo. So, ang lumabas ay si Lovelyn. Nangarap po kami after 4 years, si Hanelyn naman ang lumabas. Akala namin pinapangarap ko lalaki na, pero nakita na sa ultrasound, babae. After 4 years naman, nangarap na naman kami, humingi na naman kami sa Panginoon. Nabuntis ulit after 4 years, alam na po namin ang babae sapagkat maganda na po ang technology noong araw. Meron ng ultrasound. Si Darlene ang lumabas. Ako po ay nawalan ng pag-asa. Nawalan po ako ng pag-asa. Pero lagi po akong humihiling sa Diyos. Kaming mag-asawa, lagi po kaming humihiling na sana po ibigyan kami ng lalaking anak.
Isa pa, kinakantsawan na rin ako ng aking mga kapatid dahil sa magkakapatid, ako lang po ang walang anak na lalaki. So, hindi kami nagsawang humingi. Hanggang sa naging busy kami sa paghahanap buhay. At lo and behold, after 7 years, granted ang aming kahilingan. Binigyan po kami ng isang anak na lalaki, yun po si JR, na isang batang mabait, matalino, masunurin sa mga magulang. At siya po ngayon ay 19 years old na. So, purihin ng Diyos. Tuloy natin yung kay Hana. Nangako si Hana sa Panginoon yun nga, sinasabi niya na, bigyan po ako ng isang anak na lalaki. Ang pangako niya, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. Yun po ang pinangako ni Hana. At ang sabi niya ay, at bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo ay hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Ibig sabihin ay, hindi siya makakatikim ng barbershop. Hindi siya makakatikim ng gunting sa buhok. Marahil ay meron na kayong idea kung sino to. Sino ba ang lalaki sa Biblia na hindi nakatikim ng gupit ng buhok? Okay. Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon. Di ba nga ang sabi, yung napag-aralan natin noong Miyerkules na kapag ikaw ay mananalangin, pumunta ka sa iyong silid at doon ka manalangin ng iyong panalangin sa Ama na nasa langit. Habang nananalangin siya, hindi siya maingay, nakapikit at bumubulong. Yung bang bibig lang ang meron pa kasi nanalangin na inuusal yung bibig. Nakita siya ni Eli, nung punong pare, nakita siya na bumubuka ang bibig ni Hana, pero hindi naririnig ang kanyang boses. Marahil ay ganito, nakapikit at ganon. Inakala ni Eli na lasing si Hana. Inisip niya, pero nagtataka si Eli, si Eli na isang pare, na sabi ay, hindi naman umiinom ito ng alak Hindi naman ito lasinggera. First time ko lang nakita itong ganito. Siguro nakainom. At sinabihan niya si Hana, sabi niya, hanggang kailan ka maglalasing? Ang sabi niya kay Hana, sabi ni Eli, tigilan mo yung pag-iinom. Hindi makakabuti sa iyan. May hinihiling ka sa Diyos tapos iinom ka. Hindi daanan alak para sa iyong problema. Marahil ay ganoon na sinabi, pero ang nakasaad dito sa istorya sa Biblia ay tigilan mo yung pag-inom. Sinabihan niya si Hana direkta. Hindi niya sinabi kay Elkanah. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan. Direkta niya sinaway si Hana o sinabihan. Yan po ang dapat. Kung ikaw ay may laban sa iyong kapat, meron kang nakikitang hindi maganda, huwag ka agad magkonklusyon ng sasabihin mo sa kanyang asawa, sa kanyang magulang. Sabihan mo siya ng direkta. In a nice way. Sa magandang paraan. Biro niyo sumagot si Hana sa pare. Sabi, hindi po ako lasing. Ang sabi ni Hana. At hindi po ako nakainom ng kahit anong inuming nakalalasing. Hindi po ako umiinom ng alak. Ibinubuhas ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking nararamdaman. Masama po kasi ang loob ko Ayoko naman po sabihin sa ibang tao, miski sa asawa ko. Ako na lang po magsasabi sa Panginoon, mas nakakaluwag ng dibdib. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Hindi po ako umiinom talaga. Nanalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Malungkot po ako. Walang ibang makakatulong sa akin kundi ang Diyos lamang. Yun po idagdag ko lang. At ito'y marahil iniisip nyo na ba't ko nasasabi ito? Sapagkat ito po ang lagi kong ginagawa. Okay. Ang sabi rito ay, at sinabi ni Eli, sige, muwi ka ng mapayapa. Go home, sabi nga. Sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo. May basbas si Eli na isang pare. Sumagot siya na, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Yun ang napakaganda. Pagkatapos niyang manalangin at ilabas lahat ng kanyang saloobin sa Diyos na laging nakikinig sa atin. Ang sabi nga ay hindi tumatanggi ang Diyos sa lahat ng ating kahilingan. Hindi
ang Diyos ay hindi bingi para doon sa gustong lumapit sa Kanya. Kaya nakakaluwag ng kalooban. Patuloy natin ang basa. Kinabukasan, ang sabi ay, kinabukasan, nasa 19 na po tayo ng 1 Samuel 1. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan niya ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana. Wow! At binigyan siya ng anak. Naalala niyo po ba kung ano ang sabi ni Hana? Humihingi po siya ng isang anak na lalaki. Binigyan po siya. Prayer granted. Request granted. Pinagkalooban siya ng isang anak. At hindi lang anak, yung lalaki ang hinihiling niya. At dumating ang panahon na siya ay nanganak ng isang lalaki. At pinangalanan niya itong hindi ginupitan ng buhok. Yun ang pangako niya, huwag gugupitan ng buhok. Alam niyo ang pangalan niya? Samuel. Hindi po si Samson. Dahil alam natin si Samson ay mahaba ang buhok dahil yun din ang pangako ng Diyos na huwag gugupitan para manatili ang kanyang lakas. Ito po ay si Samuel. Si Samuel, dahil ang sinabi niya, ito ang meaning ko na Samuel ay, dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Kita nyo? Pag tayo po ay may hinihingi o hinihiling sa Diyos, magantay lang tayo. Di ba nga, sabi ko sa inyo noong nakaraan ay, pray, believe, and receive. Di ba? Kung minsan sumasama ang loob natin, ang Diyos hindi yata nadidinig ang aking panalangin. Nadidinig po. Kung minsan, yes, di ba sabi ko sa inyo, yes, right now, ibibigay ko sa iyo. Minsan, wait. Antay ka lang. Hindi pa panahon eh. Alam ka naman pag humingi ka ng anak, Hana. Ngayon, nandiyan na, 9 months mo ipagbubuntis yan. Ganyan po ang nangyari kay Hana. At yung sinasabing no, ang sagot ng Diyos, no. Kasi may mga bagay na hinihiling tayo na hindi para sa atin. Hindi bagay sa atin. Wala po tayong magagawa. Siya ang higit na nakakaalam sa lahat. Siya ang higit na nakakaalam kung ito po ay makakabuti sa atin o hindi. Ngayon po, sa labis na katuwaan ni Hana, siya po ay nagpasalamat. Nanalangin muli siya. Ang sabi niya ay, sa 1 Samuel 1:7. 2 Samuel 1 Samuel 2:1-7. Okay. Nagagalak ako sa Panginoon dahil sa Kanya. Ginawa niya na hindi ako nahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas niya. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad. Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. Ano pa? Nahuli lang po ako sa pagbasa. Sabi niya, alam ng Diyos tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Walang makakatulad sa Kanya. Ang sabi rito, at hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. Nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain, ngunit ang mahihirap noon ay sagana ngayon. Ang dating baog ay marami ng anak, ngunit may mga maraming anak ay nawalan ng mga ito. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ang Panginoon na nagpapakdukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Binabangon niya ang mahihirap at ang kanilang, binabangon niya ang mahihirap at ang kanilang kahirapan. Pinauupo niya sila sa kasama ng karamihan at pinaparangalan. Sa kanyang mga pundasyon at kinatatayuan ng mundo,
kinatatayuan ng mundo, iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan. Iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan. Okay, ngunit lilipulin niya ang masasama. Walang sino man ang magtatagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang kalakasan. Dudurugin niya ang kanyang mga kaaway, dadaguhin niya ang langit laban sa kanila. Ang Panginoon ang hahatol sa buong mundo. Dahil sa kanya, magiging makapangyarihan at laging magtatagumpay ang haring hinirang. Napakabuti ng Panginoon. Nakita niyo yung nangyari kay Hana. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Lagi po siyang nanalangin. Pag ang Diyos ay may gustong gawin sa iyo, kahit na ano mangyari, mangyayari at mangyayari ito. Imagine si Sarah, ilang taon siya nung nabuntis at nanganak? 99 years old. Ibinigay ng Panginoon. Ngayon po ay maraming humihiling na sila ay magkaanak. Wala pong imposible. Hilingin nyo ng may katapatan. Hilingin nyo ng may pagpapakumbaba. Wala pong imposible sa Diyos. Pero gagawa tayo ng paraan. Hindi naman mabubuo yan nung wala tayong gagawin paraan. Yung iba nga ay nung araw sumasayaw sa ubando. Wala pong masama ron. Yun ang pananampalatayaan yun. Pero mas maganda kung tayo ay didirekta sa taas. Ang ubando ay tradisyonal lang yan. Hihingi tayo ng direkta sa taas. Wala nang mediator, wala nang padrino. Direkta sa taas, may taimtim. At wag po natin kakalimutan yung pangako na pag ito ay mangyayari, ay mangangako tayo sa Kanya. At ngayon pa lang, mangako na tayo na sisimulan natin yung pangako na yun. Kita nyo? Ang sabi sa Lucas 1:37, sapagkat wala anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang sabi, meron bang bagay na hindi kayang gawin? Sabi, walang anuman. Ang tanong ko kanina, bakit pinahintulutan ng Diyos na yung tapat na si Hana, tapat sa kanyang pananampalataya, pinahintulutan niyang mabaog, hindi bigyan ng anak at lait-laitin ng iba? Di ba nangyari din to sa Panginoong Hesus? Kung tutuusin ng Panginoong Hesus ay pwede niyang tapusin na yung lahat na yan. Kaya niyang labanan yung mga Romano. Pero bakit niya hinayaan? Upang makita natin ang kanyang kapangyarihan. Si Hana, bakit niya pinahintulutan ng ganun? Laitin, sumama ang loob. Ito po pala ay nakakapagpalakas ng pananampalataya. Nakakapagpalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Lalo na kung mag-grant o ibibigay yung ating mga kahilingan. Ang sabi sa Marcos 11:24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo na inyong kakamtan at ito ay mapapa sa inyo. Ang sabi ay, manalig kayo sa inyong panalangin at inyo ito makakamtan at mapapa sa inyo. Napakagandang istorya ng kay Hana. Siya po ay, iniisip ko nung binasa ko to na, ano kaya ang naging feeling niya? Alam niyo, ito yung naranasan namin nung araw. Nung humiling kami ng anak na lalaki. Nung pinagbigyan kami ng Diyos, ay sabi ko sa inyo talagang yung tuwakot ang luhod ko sa Panginoon ang una ko sambit ay, salamat po Diyos ko. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lahat ay gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi, anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo. Trust and believe. Pray, believe, at ang sabi ay, at inyong kakamtan ito at mapapasa nyo. And receive. Kaya nga po, sa umagang ito, dinadala ko kayo sa isang bagay na nakakataba ng puso. Nakakataba ng pananampalataya. Totoo pong may Diyos. Diyos na pagbigay. Hindi po madamot ang Diyos. Kaya sana, sa umagang ito, tayo po ay sama-samang manalangin upang ang lahat ng ating kahilingan, hindi lang po para magkaanak, hindi lamang po para mabuntis, lahat ng ating mga kahilingan
na naaayon sa kanyang banal na kalooban ay mangyari sana. At sa pagtatapos po ng ating sharing na ito, may mga nag-request po ito ng panalangin ay makikita mo ba dyan? Si Daniel, Si Brother Daniel Sabala. yung lola niya para doon sa kalakasan ng Bro, sino bang lola? Lola ni Maring Presi? Nanay ni Maring Presi. Hindi ko alam kung sinong lola. Siya lang ang kilala kong lola. Pero isasama natin sa panalangin yan. Si Yet, nanonood din. Marami pa akong nakitang nanonood sa ating live ngayon. Yun nga, si brother, si Bro Arnel, si Brother Glenn, si Brother Jig. Ayan. Si B, ayan, nanonood. At si Sister Faye, si Sister Rosemary, si Brother Rudy Haylar, si Pastor Israel Bakdayan, nakikita ko yan, pero alam ko busy siya ngayon. Si Mency, sino pa ba? Si Inang, si Brother Boots, pero alam ko may pulong siya ngayon. Sino pa ba? Si Nelson, si Hazel, si Jasin, nakita ko kayo nito, si Lovelyn, si Sister Letty, si Belle, sino pa ba? Si Len, nandito, nanonood. Sino pa ba? Okay, lahat ng hindi ko mabanggit ay tayo po ay nagsama-sama ngayon at nagpapasalamat ako dahil sa inyong pakikinig na sana ang live na ito ay pakishare nyo po. Yung kagabing aking live ay hindi ko maipasa sa YouTube. Ewan ko kung bakit, pero yung mga nakaraan ay nailagay ko. Si Rose pala nakaligtin. Si Sister Rose Butihen, okay. Sana Sister Rose, si Kuya Shem ay... Si B, sabi ko. Okay. At sana si Brother Shem ay isama rin natin sa pagpupulong. At pakibalita na rin sa mga hindi pa nakakapag-church ngayon na pakisabi na tuwing Miyerkules at Biyernes na alas 7 ay patuloy tayong gagawa para sa Panginoon. Kagabi nga po ay meron kaming... Manalangin muna tayo bago tayo lumawi. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang karunungan, inspirasyon sa buhay na kayo po talaga ay Diyos na mapagbigay, Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Nawa, Ama, ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran, lalo na po sa kalakasan ng mga may sakit, kagalingan nila, ay pakibigyan niyo po sila ng isang mapagpagaling na kamay upang hipuin ang mga ito, lalo na po yung aming mga matatanda, Ama, yung aming mga lolo, lola, mga magulang, ay pakihipo po ng inyong mga mapagpagaling na kamay upang sila po ay maging maayos na. Nalalaman po namin na walang ibang makagagawa nito. Walang ibang may kapangyarihan kundi kayo lamang. At hindi po kami namumuna sa inyo ang hinihiling. Ito po kahilingan lamang. Ngunit ang inyong banal na kalooban pa rin ang masusunod. Marami rin po dito ang may mga kahilingan na sila po ay magkaanak sa kanilang pangkabuhayan, sa kanilang kalusugan. Kayo po ang nakakaalam ko anong nararapat sa kanila. Turuan niyo po sila, Ama. Gayon din po kami, na manalangin at humiling sa inyo ng tama, ng may paggalang at pagpapakumbaba. Kami po ay tao lang na halos walang karapatan sa mga bagay nito. Pero kayo po ay nalalaman namin na nagmamahal sa amin. Kami po ay umaasa sa pagdinig sa aming mga panalangin at lalo na po yung mga tao na ngayon lamang po nakarinig ng ganitong pabalita. Pakihipo po ng inyong banal na espiritu ang kanilang mga puso at isipan na lagi silang tumunghay sa ganitong pagkakataon. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo at pagpalain nawa po niyo kami at proteksyonan ng inyong mga banal na anghel lalo na po sa pandemyang kumakalat na ito. Wala pong ibang makakagaling, makakapagproteksyon kundi kayo lamang po. Muli po, tinatagubilin namin ang lahat sa inyo at inaasahan tatanggapin. Alang-alang po lahat ito sa matamis na pangalan makapangyarihan na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Muli pong pinapaalala ko sa inyo, tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi, alas 7, ay magkakaroon po tayo, maigsi lamang po, maigsi lang.
kung meron po kayong inaabangan sa TV, lalo na ang probinsyano, ay aabot pa po kayo. Dahil ang probinsyano ay alas 8, nanonood din po ako. Aabot pa po kayo. Kagabi nga po ay may pupuntahan, kahapon pala may pupuntahan kaming mag-asawa, ay hindi po kami tumuloy dahil aabutin kami ng gabi. Ang iniisip po namin ay mag-live ng alas 7. Baka abutin kami ng alas 7. Kaya hindi po kami tumuloy sapagkat mas inuuna namin ang paglilingkod sa Panginoon. Okay, yung mga nandyan po ay inaasahan po namin kayo na sa darating na Miyerkules alas 7. At pipilitin po natin na ang bawat sa atin ay makinabang at sa tulong ng Diyos, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na bigyan kayo ng isang aral na kapupulutan nating lahat. Pati ako po'y nare-review din. Akala nyo ba kayo lang? Pati ako nare-review din. Dahil matagal po ako nagpahinga dahil sa pandemyang ito, dahil sa aking pagkakasakit. Pero pati ako kay nare-review din. Babahagingin ko po kayo ng mga aral na naayon sa ating kapanahunan, sa ating mga buhay, at higit sa lahat na ayon sa kalooban ng Diyos. Sana po mga kapatid, mga magulang, mga kapamilya, tayo po ay ang tawag dito ay magkaisa sa pagtawag at sa pananalangin sa Diyos. Muli po, happy Sabat po sa inyo at sana ay biyayaan tayo ng mga katawang masigla at mga katawang may kalakasan. Muli, happy Sabat po sa inyo. Ang buhay mo, bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng buhay
lumapit sa Kanya. Ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya.